Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Jeanette Elemenyo at ngayon ating tatalakayin kung ano nga ba ang kasaysayan ng wikang Filipino. Ang wikang Filipino ay nabuo mula sa iba't ibang impluwensya ng mga kultura sa Pilipinas. Mula sa makasaysayang pagkakakilanlan ng ating sinaunang ninuno hanggang sa kasalukuyang pag-unlad. Ang wika ay napakita ng mayamang talento at pinanggagalingan. Ngayon, atin namang pag-usapan ang impluwensya ng mga wika at kultura ng pagbuo ng Tagalog. May tatlong bahagi ito at ang unang bahagi ay ang sinaunang wika at ang pangalawa, kolonyal na impluwensya at ang pangatlo, makabagong impluwensya. Ngayon, ating pag-usapan ang sinaunang wika. Ang Tagalog ay nabuo mula sa sinaunang wika ng mga Austronesian na naninirahan sa Pilipinas. Ito ay may malaking impluwensya mula sa mga katutubong kultura at tradisyon. At ang pangalawang bahagi naman nito ay ang kolonyal na impluwensya. Ang pag-iral ng mga kolonyal na bansa gaya ng Espanya at Amerika ay nagdulot ng pagkakaroon ng mga dayuhang salita at kaisipan sa Tagalog. At ang pangatlong bahagi naman nito ay ang makabagong impluwensya. Ang globalisasyon at pag-unlad ng teknolohiya ay nagdudulot ng pagpasok ng mga salitang panglungkot mula sa Ingles at iba pang wika sa Tagalog. Ngayon, dumako naman tayo sa kontribusyon ng Espanyol, Ingles at iba pang wika sa Tagalog. Espanyol. Ang impluwensya ng Espanyol ay nagdulot ng pagpasok ng maraming salitang katsila sa Tagalog. At ang Ingles naman, ang impluwensya ng Ingles ay nagdulot ng pagpasok ng mga salitang pang-teknolohiya at makabagong konsepto sa Tagalog. Iba pang wika. Ang impluwensya ng mga wika gaya ng Hapon, Mandarin at iba pang nagdudulot ng pagkakaroon ng mga panibagong termino ng konsepto sa Tagalog. At ang huli, ang patuloy na pag-unlad at pagkakakilanlan ng wikang Filipino. Ito ay may tatlong bahagi kung paano pinatuloy ang pag-unlad sa pakikinlanlan sa ating wikang Filipino. Ang una, katutubong ugat. Ang Tagalog ay nagmula sa sinaunang katutubong wika at kultura ng Pilipinas. At ang pangalawa naman ay ang pag-aklima ng impluwensya. Ang paglipas ng panahon, ang Tagalog ay nakapagsama-sama ng iba't ibang impluwensya mula sa ibang wika at kultura. At ang pangatlo naman ay ang makabagong pagkakakilanlan. Ang wikang Filipino ay nagpapakita ng isang ibong pagkakakilanlan ng nag-iisa sa buong Pilipinas. At yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway may napulot kayong kaunting impormasyon tungkol sa aking paksa.